Praise. Praise. Purihin ang Panginoon. Inaaniyahan ko pong ang lahat ay tumayo. Ay handa na po natin ang ating mga sarili sa pagpupuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Sabi nga po sa Aklat ng Mga Awit, chapter 66, verses 1 and 2, sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya'y ibigay. Awitan siya at luwalhatiin siya. Kaya sa umagang ito, sama-sama tayong aawit, magpupuri at sasamba sa ating Panginoon na may kagalakan. Hallelujah! Hirap ng puso ay naglalaho. May awit
Patuloy ka naming pupurihin, Panginoon, at itatanghal sa aming mga buhay. Ikaw ang Diyos na dakila at hindi nagbabago. Sumamo, ninanais banal na presensya mo. Inaasam na ika'y maranasan. O Diyos, puso ko'y katagpuin. Minsan pa, awitan natin ang ating Panginoon. Malapit, nagsusumamo, ninanais banal na presensya mo. Inaasam na ika'y maranasan. O Diyos, puso ko'y pagmamahal ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailan may di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yo. Kadakilaan, itatanghal kita. O Diyos, ikaw lang. Kahanga-hanga ang iyong katapatan. Ang kabutihan mo ay walang hanggan. Ikaw, Jesus, ang matibay na sandigan. Hindi ako bibiguin kailan pa man. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailan may di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yo. Kadakilaan, itatanghal kita. O Diyos, ikaw lamang. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailanman di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yo. Kadakilaan, itatanghal kita. O Diyos, ikaw lamang. Oh, Jesus, ikaw lamang.
Diyos, na Ikaw lamang ang aming itatanghal. Ikaw lamang, Panginoon, ang karapat-dapat na sambahin. Kung ibang itataas, kundi Ikaw, Panginoon. Wala akong ibang sasambahin ng oras ko at panahon, dahil Ikaw kapangyarihan mo, kami ngayon namamangha, at ang lahat ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Dahil Ikaw, O Diyos, ay karapat-dapat, karapat-dapat ka. Wala akong ibang itataas. Gawin nating pagsamba ang mga awit na ito sa ating Panginoon. Itaas natin ang ating mga kamay sa pagpupuri sa Kanya. Wala akong ibang sasambahin ng oras ko at panahon, dahil Ikaw ang nagbigay sa amin ng walang hanggang buhay. Karapat-dapat ka sa aming pagsamba, sa kapangyarihan mo kami ngayon namamangha, at ang lahat ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Dahil Ikaw, O Diyos, ay karapat-dapat, karapat-dapat ka sa aming pagsamba, sa kapangyarihan mo kami ngayon namamangha, at ang lahat ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Dahil Ikaw, O Diyos, ay karapat-dapat, karapat-dapat ka na maging Panginoon sa lahat ng panahon. Sa dalangin namin ay karapat-dapat ka sa aming pagsamba, sa kapangyarihan mo kami ngayon namamangha, at ang lahat ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Dahil Ikaw, O Diyos, ay karapat-dapat, karapat-dapat. Sige po, ibukan natin ang ating mga labis sa pagpupuri sa ating Panginoon, sapagkat Siya lamang ang karapat-dapat na sambahin, ang purihin. Hallelujah. At ang lahat ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Dahil Ikaw, O Diyos, ay karapat-dapat, karapat-dapat ka sa aming
Panginoon, na mula noon hanggang ngayon, Ikaw lamang ang Diyos na karapat-dapat sambahin at itaas. Sa umagang ito, Ikaw lamang ang aming pararangalan. Ikaw ang Diyos na dakila. Hallelujah. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Hello. Praise the Lord. Hallelujah. Good morning. Kumusta po kayo? Na-miss ko kayo. Praise the Lord. Sige, atin pong batiin naman yung nandun sa ating kaliwa at yung nandun sa ating kanan. Ano? Yan. Pati yung nandun sa likod, para wala tayong makakaligtaan. Amen. Baka pag-uwi natin ay makaligtaan natin na batiin ang bawat isa. So, praise the Lord. At first Sunday of the month, nasa buwan na tayo ng Pebrero. At ito ay dahil po sa kabutihan ng Diyos sa atin. Yung patuloy na kabutihan ng Diyos sa atin. So muli, binabati ko kayo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo at sa bawat isa na nakikinig po sa kanilang mga tahanan sa ating online streaming po. Maraming salamat po muli na kayo po ay amin pong nakabahagi sa pagpupuri sa Panginoon at ngayon ay sa pakikinig ng kanyang mga salita sa umagang ito. So inaanyayahan ko po ang bawat isa na tayo po'y samahan ninyo po ako na tumungo at atin pong ipagkatiwala sa Panginoon yung atin pong pakikinig ng kanyang mga salita. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, patuloy po kami nagpapakumbaba sa inyo. Patuloy po kami nagpapasalamat, Panginoon, sa pagkakataon na ito, O Diyos, na kami ay makikinig, Panginoon, ng iyong mga salita. Panginoon, sa amin pong pakikinig ng iyong mga salita, Panginoon, turuan po ninyo kami ng makinig ng tama. Para maintindihan po namin, Panginoon, yung mensahe. Wala po kaming makakaligtaan, wala po kaming mamimiss, Panginoon, sa mga naisin mo, Ama, na ibahagi sa bawat isa sa amin sa umagang ito. Panginoon, katagpuin mo, O Diyos, ang bawat isa sa amin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, pagpalain mo po, Panginoon, ang pagkabasa at maging pagkabulay-bulay po namin ng iyong mga salita sa umagang ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming samo dalangin. Amen. At Amen. Praise the Lord. Today, we will be hearing and learning lessons from the life story of King Asa of Judah. Okay. Sino na po ang nakabasa ng buhay ni King Asa? Okay. O narinig na ba natin si King Asa? Okay. Praise the Lord. Ito ay na-record po sa Book of 2 Chronicles, beginning from chapter 14 hanggang 16. So, but we are not going to read. Hindi po natin babasahin yung buong chapters ng 14 to 16 dahil ito po ay masyadong mahaba. Pakiusap ko lang po ay basahin ninyo ito sa inyong mga tahanan. Okay? Gawin po ninyo itong devotional material po ninyo for this week. Kung wala pa kayong mga devotional material for this week, gawin po nyo itong devotional material po ninyo. 2 Chronicles chapter 14
hanggang 16. So si King Asa po ay pangatlong hari ng Southern Kingdom, yung Judah. And he reigned for 41 years. Mas mahaba po yung kanyang pamumuno kisa kay Haring Solomon. Si Haring Solomon po ay 40. Si King Asa po ay 41. So during his reign, Judah experienced reform, security, and revival. Noong panahon na po siya ang hari ng Judah, nakaranas po ang Judah ng reform, security, and revival. Because, kagaya po ng sabi sa 2 Chronicles chapter 14 verse 2, sabi niya, Asa did what was pleasing and good in the sight of the Lord his God. Yan po yung mababasa po natin sa chapter 14 verse 2. Reform, security, and revival are the things, ito yung mga bagay po na gusto po natin, or we are hoping and praying and looking for to happen in our country. Hindi po ba? Gusto po natin mangyari po ito sa ating bansa. Meron po namang reform, meron po namang security, meron po namang revival na nangyayari sa ating bansa. Kaya lang minsan lang siya. Hindi siya malawakan, ang nais po natin ay yung malawakang reform, malawakang revival, at yung security na nararanasan po ng buong bansa. Kagaya po ng ginawa ng Diyos sa Israelita, na kapag ang Diyos ang kumilos ay hindi lamang po yung hari ang nakakaranas po ng reform, ng security, ng revival, kundi yung buong kaharian. Pag kumilos po ang Diyos, talagang yung buong kaharian ang nagkakaroon po ng revival, nagkakaroon po ng reform, nagkakaroon po ng security. Kaya nga po, it is an utmost importance po that we study the life lesson of this king. Just like King David and King Solomon, kung paano po natin pinag-aralan po yung buhay ni David, ni King David, ni King Solomon, maganda rin po na pag-aralan po natin at matuto sa buhay po ni King Asa. At kapag ito ay sa buhay po natin, kung gusto po natin ng pagbabago, ay kailangan po natin itong isabuhay. Pakinggan po natin at isabuhay po natin. Para makatipid po tayo sa oras at hindi po umaba ang preaching, baka tulugan po ninyo ako. Gusto ko lang kayong mapangiti. Hindi natin babasahin po in advance yung scripture text natin, dahil babasahin naman po natin as we go along. Ang nais ko lang pong ipakiusap ay pahiram muna ninyo sa akin ang inyong mga pandinig, for maybe about less than an hour. At kung maaari po, let us turn off muna yung ating mga cellphones. Alam ko, lahat po tayo mayroon po mga cellphones, at hindi po inaasahan na sa buong natin ay mayroong isa, dalawa, tatlo na kung minsan ginagamit po iyan ng kaaway to distract us. And please follow me with your Bible. So ano ang ginawa ni King Asa para po ma-experience po nila yung reform, yung security, yung revival in Judah despite of being at war with his brethren. During this time po, yung Judah is at war with the northern kingdom. And despite of being the minority kasi dalawang tribu lang sila. Judah and Benjamin. Although may mga tumawid na mga ibang mga bahagi ng mga tribu, kagaya ng Manase at ng Ephraim, at lalong-lalo na yung mga Levites, tumawid po sila papunta po doon sa Judah. Because they do not want yung paghahari po ni Jeroboam. Kasi po si Jeroboam po, siya po yung mga gumawa ng mga Diyos-Diyosan na to. Ayaw niya yung mga Levites na sila yung maging priest doon sa Northern Kingdom. So ayaw po ng mga Levites ito. Kaya tumawid po sila. Mas kukunti yung mga mandirigma ng Judah kisa sa Northern Kingdom.
Pero dito, despite of all these things, naranasan po ng Judah sa pamamagitan po ng paghahari ni King Asa, yung revival, yung security, yung reform. So let us open our Bible in chapter 14, of 2 Chronicles beginning from verses 3 hanggang 5. So uunahin po natin yung chapter 14, beginning from verse 3 hanggang 5. At sabi po niya dan, babasahin po natin. He removed the foreign altars and the pagan shrines. He smashed the sacred pillars and cut down the Asherah poles. He commanded the people of Judah to seek the Lord, the God of their ancestors, and to obey his law and his commands. Asa also removed the pagan shrines as well as the incense altars from every one of Judah's towns. So Asa's kingdom enjoyed a period of peace. In verse 3 po, dito po sa binasa po natin, we have read, nabasa po natin yung mga salitang remove, smash, cut down. Yan po yung mga word na atin pong natunghayan. So how will we describe these action words? Paano po natin i-describe itong mga action words na ito, itong tatlong action words na ito? Isn't it that all these words refer to an act of destroying something? Ito ay nagpapakita, itong mga action words na ito ay an act of destroying something. Okay? So ano yung mga sinira ni King Asa? Mababasa din natin yan sa mga kasunod na mga natunghayan natin po na mga action words. Sabi po niya dyan, those who was doon sa blue, Sabi po niya dyan, the foreign altars, the pagan shrines, the sacred pillars, and the Asherah poles. Yan. Yan mga example po ng foreign altar nung panahon po ni King Asa. Pagan shrine, sacred pillars, and the Asherah poles. Ito ay mga example lang po ng mga bagay na pinagsisira po ni King Asa. So ano ba ang mga ito? Ano ang sinisimbolo ng mga ito? Bakit ito sinira ni King Asa? Ito yung mga bagay po na ginawa ng tao. Primarily lifeless, precious stone and wood as an object of worship. At ito ay pinalit sa tunay at buhay na Diyos na si Yahweh. And not only the pagan nations who made and construct this, but also the Israelites. Hindi lang po yung mga paganong nasyon ang gumawa po nito at nag-build po nito, kundi maging po yung mga Israelites made these images and worship in spite of what the Lord has done to them. In spite na ang Panginoong Diyos na tumawag sa kanila, pinakita niya kung sino siya. Pinakita po niya that He is a living God. Amen. Pinakita po niya na hindi po siya buhay na patay. Pinakita po niya na siya ay buhay. Diyos na buhay. Though there were also kings who remove all these things before, pero paulit-ulit na ginagawa po nila ito. So when Asa became king of Judah, he smashed and cut down these things because these were the things that Yahweh hates the most. Ito yung mga bagay po na talagang alam niya na kinamumuhian ng Diyos. So as a result, makikita po natin dun sa verse 5, dun sa ating pong text, sabi po niya dyan sa verse 5, so Asa's kingdom enjoy a period of peace. Balikan po natin yon. Anong sabi niya po doon sa verse 5? Sa huling sentence, sabi niya, so Asa's kingdom enjoyed a period of peace. So what can we learn from this lesson? We want peace. Gusto po natin ng kapayapaan, security for the nations. Then, as a nation,
For us to experience peace as a nation, we must destroy what God hates. Kung ano po yung kinamumuhian ng Diyos, kailangan po natin itong sirain. And turn our eyes and look unto Jesus, the true and the living God. Amen po. Ganun po yung dapat nagawin po natin at ng ating pong bansa. Kung gusto po natin maranasan ang tunay na kapayapaan. Before we surrendered our lives to Christ, bago po natin ipagkatiwala yung buhay po natin sa ating Panginoong Jesucristo, we were all engaged to pagan worship. Lahat po tayo ay nag-engage po to pagan worship. The whole human race became worshiper of false gods. Because we give up our dominion. Isinuko po natin yung God-given dominion natin kay Satan. And as the scripture says, we belong to our father, the devil. Ganun po yung kalalagayan po natin. Lahat po tayo involved sa pagan worship. And before we can destroy these false gods, kailangan po natin i-acknowledge po natin that this practice was firmly rooted in our hearts. Malalim po yung ugat po nito sa ating puso. That it only takes the move and the power of God and the love of God for us to be released of such practices. Kaya makikita natin paulit-ulit po na bumabalik po sa buhay ng mga Israelita at maging sa ating buhay din ngayon, kahit na sinurrender na po natin yung buhay natin sa Panginoon, paulit-ulit po na meron po mga idols sa buhay po natin. And with our own efforts, hindi po natin kayang alisin sa buhay po natin ito. This is something that is holding us back from seeking the Lord with all our hearts, with all our strength, soul, and with all our strength. Remember po, ang nais po ng Panginoon sa atin is to seek Him with all our heart. Not just seek the Lord, but to seek the Lord with all our heart, with all our soul, and with all our strength. Yun po yung nais po ng Panginoon. Kaya po, ipinapanalangin po natin na tayo ay bigyan po ng lakas ng loob. The Lord will give us the courage to remove not only some, but all these detestable idols. Lahat po itong mga idols na ito sa puso natin, sin and unseen. Nakikita o hindi nakikita. At kapag po nakita ng Diyos yung desire po natin na alisin ito sa puso natin, nawala po tayong ibang paglilingkuran, nawala po tayong ibang sasambahin, kundi siya lang, He will make a way. Amen. Sabi mo sa katabi mo, He will make a way. Nahihirapan ka bang isuko yung mga idols mo? God will make a way. Pag makita po niya yung desire mo, na wala kang ibang paglilingkuran, wala kang ibang sasambahin, kundi siya lamang buhay na Diyos, God will make a way. As He made a way in the life of King Asa. Kung paano siya kumilos sa buhay ni King Asa, ganon din po siya kikilos sa buhay po natin. So makita po natin, after He removed, smash, cut down those detestable idols, King Asa also commanded the people of Judah to seek the Lord, the God of their ancestors, and to obey His law and His commands. It is not just enough na si King Asa lamang po yung mga nangsisira po, yung mga idols na ito. Kailangan din po yung mga taong sumunod. Kailangan din po yung mga tao, sirain po nila yung mga idols po nila. So as your leaders and pastors, it is important for us to teach you the truth. Napakahalaga po sa amin na ibahagi po namin sa inyo, ituro po namin sa inyo yung katotohanan. But after you have validated that it is the truth, kailangan din nyo pong mag-obey. Amen. Praise the Lord. Kailangan din po nating sumunod.
para po pagpapalain ng Diyos yung ating bansa. Para pagpapalain po ng Diyos yung ating iglesia. Ngunit akala natin inalis na lahat ni King Asa yung mga detestable idols. Hindi pa pala. Dahil ang Diyos ay tunay na, ang nais ng Diyos ay tunay na kalayaan. Although nakita natin the experience, reform, security, revival, pero makita po natin as we go along, hindi pa pala inalis lahat ni King Asa yung mga detestable idols na ito. At ang nais ng Diyos ay tunay na kalayaan, tunay na reform, tunay na security, tunay na revival. At higit pa ng pagpapala para sa kanila. Kaya pinadala po niya ang kanyang mensahero na si Azariah. At ito ay mababasa natin sa chapter 15. Beginning from verse 1 hanggang 2. Hanggang 4. Basahin po natin. Sabi po niya dyan, Then the Spirit of God came upon Azariah, son of Oded, and he went out to meet King Asa as he was returning from the battle. Listen to me, Asa, he shouted. Listen, all you people of Judah and Benjamin. The Lord will stay with you as long as you stay with him. Whenever you seek him, you will find him. But if you abandon him, he will abandon you. For a long time, Israel was without the true God. Verse 4. 3. For a long time, Israel was without the true God, without a priest to teach them, and without the law to instruct them. But whenever they were in trouble and turned to the Lord, the God of Israel, and sought him out, they found him. God is faithful. Napaka-faithful po ng Panginoon sa kanila, despite of their unfaithfulness. Amen. Ang tunay na Diyos na ating Diyos po ay totoong nakakaalam ng lahat ng iniisip ng tao. At maging po yung mga mangyayari ngayon, bukas, at sa hinaharap. Wala pong bagay na hindi po niya alam. Lingid o sa Kanya. Wala pong bagay na hindi po niya alam, walang bagay na lingid sa Kanya. Alam niya na hindi lingid sa Kanya, alam niya at hindi po lingid sa Kanya, na hindi po lahat sinira ni King Asa. Mayroon pang itinira. At alam ni Yahweh na pagdating ng araw po, gagamitin po ito ng kaaway against King Asa and his people. So this will be the reason for him to abandon the Lord. Nakita po natin, sa istorya ng mga hari, they continue to abandon the Lord. Despite dun sa ginagawa ng Diyos sa kanila, they continue to abandon the Lord. Kaya nung nakita po ng Diyos ito, hindi po siya nag-atubili na pinadala po si Azariah sa kanila. At ito po, nabasa po natin yung mensahe po ng Diyos sa kanila. Kagaya din po natin, alam po ng Diyos kung namamangka po tayo sa dalawang ilog. Alam po ng Diyos kung namamangka po tayo sa dalawang ilog. O mayroon pang higit, mas higit na mahalaga sa ating puso kaysa sa Kanya, alam po ng Diyos yan. Hindi po yan may kakaila sa Kanya. Ang tunay na Diyos na ating Diyos ay hindi po nagpapabaya. Ngunit ang ating Diyos ay hindi po nagpapabaya. Because before it destroy us, before it destroy King Asa and the land of Judah, God sent a message to him. Ganon din ang Panginoon sa atin. Just like today, He is sending us this message. Dahil hindi po nagpapabaya ang Panginoon sa atin. Dahil ang gusto ng Panginoon po ay pagpapalain po niya tayo. At hindi po tayo mawawalay sa Kanya. Leadership obedience is important. Napakahalaga po yung obedience po ng leaders. But it takes the whole congregation of Judah to humble themselves before the Lord and seek Him so that the Lord will forgive their sins
and heal their land. Kaya nga sabi sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, yung panawagan po niya dun is, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Yung call po niya dun is call for the people eh. Di po ba? It's not only a call for the king. So ang panawagan po ng Panginoon sa atin is not only a call for the leadership, but a call for all of us. To really humble ourselves before God. Kaya napakahalaga po yung pagkakaisa natin. Amen. Napakahalaga po na tayo ay united. One heart, one mind, one spirit in seeking the Lord. Makibahagi po tayo sa gawain ng Panginoon sa iglesia. Amen. Maaaring hindi po tayo workers, maaaring hindi po tayo leaders, pero kailangan po makibahagi po tayo sa gawain ng iglesia. Dahil kung hindi po, mamimiss po natin yung pagkakataon na gamitin tayo ng Panginoon. Right after hearing God's message, pagkatapos na narinig po ni King Asa yung mensahe ng Diyos sa kanya, mababasa po natin sa verse 8 and 9, sabi po niya doon, when Asa heard this message from Azariah the prophet, he took courage. He took courage and removed all the detestable idols from the land of Judah and Benjamin and in the towns he had captured in the hill country of Ephraim. Sabi po niya dyan. So nung narinig po ni King Asa ito, he took courage. Mapapansin po natin doon, sabi niya, he removed all. Nung una, hindi po all. He removed some. At nakita yon ng Diyos. Pinagpala sila ng Diyos. Pero alam ng Diyos na hindi po lahat inalis po. This time, King Asa removed all. Maging po yung mga na-captured po nila ng mga hill country. Lahat po, inalis po. He took courage to remove all the detestable idols from the land of Judah. So, ganun din po tayo, Oftentimes, ito po yung kahinaan po natin. Oftentimes, ito po yung kahinaan natin. We cannot find the courage to totally remove all the detestable idols and put to death all the things that are hindering us to grow in our relationship with God and to enjoy intimacy with God. Because we enjoy the things of this world. Kasi na-enjoy po natin more yung mga bagay dito sa mundo than the things of God. Kaya ang sabi po niya doon sa Colossians, nawala. Sa Colossians chapter 3, verse 5. Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature, sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. Sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed. Ito po yung mga foreign altars. Ito po yung mga pagan shrines. Ito po yung mga sacred pillars. Ito po yung mga Asherah poles sa ating henerasyon. Na sinasabi sa atin na dapat po nating talikuran, sirain at kamuhian. Maaaring wala tayo, yung mga ipinakita kong mga pictures kanina, maaaring wala tayo noon. Pero merong sexual immorality, merong impurity, merong lust, merong evil desires, merong mga greed. Sabi niya, which is idolatry. So kailangan po natin itong sirain. King Asa did not only found the courage to remove what was left, but he repaired the altar. Sabi po niya diyan, he repaired the altar of the Lord.
doon, yung kulay red. Sabi po niya dyan, and he repaired the altar of the Lord, which stood in front of the entry room of the Lord's temple. Ano po? Hindi lamang po niya inalis yung mga idols, kundi na-repair po niya yung altar. He repaired the altar of the Lord. Dahil isa po sa nakakalungkot po na ginawa ng mga Israelita, ay ginamit po nila yung mga precious materials na ibinigay ng Panginoon sa kanila as their possessions to build these foreign altars, to build these pagan shrines, to build these sacred pillars, to build these Asherah poles. So instead of repairing the altar of the Lord, siguro sirang-sira na yung altar nila, siguro that time sirang-sira na yung mga altar na ginagamit nila pagpag-alayan kay Yahweh. Pero ang gaganda po yung mga Asherah poles, ang gaganda po yung mga sacred shrines po nila. Kaya ito yung ginawa po ni King Asa. He repaired the altar of the Lord. Para po ibigay po yung karapat-dapat na pagsamba para kay Yahweh. God rebuked them, and thankfully King Asa obeyed the voice of the Lord. Nakinig po siya sa boses ng Diyos. And when he obeyed together with the people, nung siya po ay tumalima kasama yung mga tao, revival came in the land. Makikita po natin sa verse 15, sa last. Makita po natin, pagbasahin po natin. That is why I want you to read 2 Chronicles chapter 14 to 16. You will be blessed. Mablibis po kayo. Sabi po niya doon, and the Lord give them rest from their enemies on every side. Tuwang-tuwa yung mga tao. Nung ginawa po ito ni King Asa, tuwang-tuwa yung mga tao. They rejoice in the presence of God. With a loud voice, makikita po natin doon. They offered sacrifice to the Lord. Nagpatay sila ng mga maraming mga as an offering to the Lord. Makikita po natin dyan. At gumawa po sila, nagkaisa po sila na gumawa po ng oath before the Lord to serve Him, to seek Him with all their hearts. Likewise, kumusta po yung ating pagsunod? Kumusta po yung ating altar? Kumusta po yung ating pagpupuri sa Panginoon? Inaayos ba natin yung ating mga sarili bago tayo magpuri sa Panginoon? Yung ating puso, yung ating isip, yung ating kaluluwa, sa tuwing tayo ay haharap sa Kanya upang sumamba, o kung ano na lang yung nais natin na iniaalay sa Kanya, sirang-sira na, lumang-luma pa. Worse is baka tira-tira pa. Ito yung mga bagay na nais po ng Panginoon na ayusin po natin. But I hope hindi po. But listen, the Lord is telling us to look carefully on what is needed to be repaired. Pero ito'y pinapakita sa atin ng Panginoon na kung pwede tignan natin ng mabuti. At i-repair po natin at ayusin po natin. Para po ito ay maging living sacrifice, holy and acceptable to Him. Amen. Which is our reasonable service to God. Alalahanin po natin, we are in the presence of the King of Kings and the Lord of Lords. Tayo po ay nasa presensya ng hari, ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. We are in the presence of a holy God. Tayo, every time na tayo po ay tatayo at mag-aalay ng ating sarili sa Panginoon, alalahanin po natin that we are standing in the presence of a holy God. Just like when Moses went to the presence of God, sabi ng Panginoon sa kanya, remove your sandals. Because the land you are standing is a holy ground. Kung hindi po natin itakwil o sirain yung mga bagay na nakakasira sa ating relasyon sa Diyos,
itong mga false gods na ito at ayusin po natin yung pag-aalay po ng ating sarili sa Diyos. Repair po yung altar po natin. Slowly and surely, we will lose our saltiness. And how can we be salty again? Ano po? Slowly and surely, mawawala po yung saltiness sa atin. At paano tayo magiging salty again? So instead of putting our light on a stand so that people may see, we will be putting it under a bowl. And slowly and surely it will close, it will cease to light. Ano? Now we come to the last part of our life lesson about the life of King Asa. Ang malaking problema talaga ni Haring Asa ay kung paano masustain yung tuloy-tuloy na pagsunod at pagtitiwala niya sa Diyos. No? So makikita natin ang talagang problema ng tao ay yung pagsunod. Ano? Yung paano natin masustain yung pagsunod at yung pagtitiwala natin sa Diyos. You know, King Asa, at the end of his life, and with all the blessings that he received from the Lord, still, he failed to obey and trust the Lord. Completely. He failed to obey and trust the Lord completely. Let us turn our Bible in 2 Chronicles chapter 16. Starting from verse 1, sabi po niya dyan, in the 36th year of Asa's reign, King Baasha of Israel invaded Judah and fortified Ramah in order to prevent anyone from entering or leaving King Asa's territory in Judah. Asa responded by removing the silver and gold from the treasuries of the temple of the Lord and the royal palace. He sent it to King Ben-Hadad of Aram, who was ruling in Damascus, along with this message. Let there be a treaty between you and me, like the one between your father and my father. See, I am sending you silver and gold. Break your treaty with King Baasha of Israel so that he will leave me alone. Noong marinig ni King Asa na nagplaplano po si King Baasha na i-invade po yung Judah, natakot po siya. At yung kanyang response po was a disaster to himself and Judah. Because instead of seeking God to help him and to sought the help, but he sought the help of a foreign king. Ano po? So instead na kagaya ng ginagawa niya, ay he cried to the Lord. Ang ginawa po niya ay kinuha niya yung mga treasuries dun sa temple, ano po. At ipinadala niya ito sa hari ng Aram na si Ben-Hadad. Para bang sinuhulan niya si Ben-Hadad para tulungan siya against King Baasha. He forgot how the Lord gave him victories in all his battles. Nakalimutan po niya yung Diyos na tumulong sa kanya sa lahat ng kanyang mga battles. So because of this wicked thing he has done in the sight of the Lord, he missed the opportunity to destroy even the army of King Ben-Hadad. Ano po? Tuloy po natin yung pagbabasa po natin. At that time, Hanani the seer came to King Asa and told him, because you have put your trust in the king of Aram, instead of in the Lord your God, you miss your chance to destroy the army of the king of Aram. Do not you remember what happened to the Ethiopians and Libyans and their vast army with all their chariots and charioteers? At that time you relied on the Lord and He handed them over to you. Nakalimutan niya yung ginawa ng Diyos sa kanya, na yung mga Ethiopians po ay nilusob sila with 1 million army at yung army lang niya is 400,000 lang.
dahil po sa tulong ni Yahweh, nagabi po nila yung mga Ethiopians. Pero this time natakot po si King Asa at hindi po siya nag-rely sa Panginoon. And instead na magpakumbaba po si King Asa sa Panginoon, when he was rebuked by Hanani, so instead po na magpakumbaba si King Asa sa Panginoon and ask for forgiveness, he became angry. Sabi niya, Asa became angry with Hanani for saying this, that he threw him into prison. Nagalit siya kay Hanani. Hindi niya alam na si Hanani ay messenger lang. Nagalit siya sa Diyos. Actually, nagalit siya sa Diyos. So ito po yung nakakalungkot po na ending sa buhay ni King Asa. Kaya makikita po natin sa verse 12 ng chapter 16, sabi po niya dyan, in the 39th year of his reign, Asa developed a serious foot disease. Yet even in the severity of his disease, he did not seek the Lord's help, but turned only to his physicians. Makita po natin yung pride ng tao. In spite of all the things that the Lord has done to him. Ito, nagkasakit na siya. Nagkaroon na siya ng foot disease. Ayaw pa rin niyang magpakumbaba sa Panginoon. So what is our conclusion? Keep it to your heart. Keep it to your heart what you have learned today from the life of King Asa. Because time will come, you will be confronted with the same situation. Wala namang pagkakaiba si King Asa sa atin . Diba? Kung sino yung kaaway ni Asa, King Asa, ganun siya din yung kaaway natin. Kung ano yung tactic, strategy na gagawin ng kaaway kay King Asa, para hindi po siya patuloy na magtiwala sa Panginoon. Ganon din po yung gagawin ng kaaway sa atin. Kaya kung ano man po yung mga bagay na nakinig po natin sa umagang ito, let us keep it to your heart, what you have learned. Dahil pagdating ng araw po, ngayon pa lamang, we will be confronted with the same situation. Now you know whom to turn to. Now, alam na natin kung saan po tayo titingin. Now, you know whom to trust completely. Hindi po sa ating sarili, hindi po sa sino mang created thing, but the Lord. Only the Lord. Amen. But only the Lord. The one true and living God. The God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. So before I end, naalala ko yung isang awit na itinuro sa amin sa Sunday School. At talaga namang hindi ko ito makalimutan. Dahil ito ay maiksi. Maiksi lamang ito. Pero malaman pala yung kanyang ibig sabihin. Trust and obey. Hindi obey na pagkain obey. For there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Amen. Sabi mo sa katabi mo, trust and obey the Lord completely. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Maraming salamat po sa pakikinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin. Tunay nga, O Diyos, na ikaw ang aming tunay na Diyos na hindi po nagpapabaya sa amin. Lord, kinukorek mo po kami.
para matuto po kami, Panginoon, so that we learn to trust and obey your words completely. When we will be confronted, kung kami, Panginoon, ay darating sa punto, Panginoon, na nahihirapan po kaming sumunod sa iyo. Lord, tulungan niyo po kami. Dahil wala po kaming magagawa, Panginoon, kung wala ka, Panginoon, sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magtiwala sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Na ituon, Panginoon, yung aming mga puso at aming mga isip sa mga ginawa mo, Panginoon, noon, ngayon, at maging po sa mga gagawin mo pa sa aming mga buhay. Panginoon, maraming salamat, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa sa umagang ito, O Diyos. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming samo, dalangin. Amen at amen. Praise the Lord.